yung sinasabing one-third vote para ho sa impeachment, ibang issue yan. Tingnan natin kung may kaugnayan. Pero ang mahalaga dito, sana itong kanilang pagsama sa partido ni Pangulong Marcos, tumulong sila. Ano kayang magiging tulong nito sa mamamayang Pilipino? Itong galaw ng ibang mga politiko sa Kongreso. Di umano, merong 11 na mga congressman at chairman ng mga sensitibong posisyon o komite sa Kongreso ang umalis sa lakas CMD na partido ni dating Speaker Martin Romualdez at sumama sa Partido Federal ng Pilipinas na partido naman ni Pangulong Marcos Jr. Anong ibig sabihin nito? Pakinggan po natin ang report. Isang miyembro ang lakas CMD sa pag-adjourn ng sesyon ng Kamara nitong linggo. Hindi lang basta-basta ang mga kongresistang umano'y lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil pawang matataas ang kanilang mga katungkulan sa iba't ibang House Committees. Kabilang sa mga umano'y lumipat, si Isabela Representative Antonio Albano, Vice Chair ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Okay. Si Bulacan Representative Agatha Cruz, Assistant Majority Leader at Vice Chair ng ilang komite, kabilang ang Basic Education, Foreign Affairs, Public Information at Ways and Means. Si Bulacan Representative Salvador Plato, Chairperson ng Committee on Government Reorganization. At si Bulacan Representative Mark Violago, Vice Chair ng Committee on Games and Amusement. Kabilang din umano si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chairperson ng Committee on Appropriations. Sumama rin daw si Siquijor Representative Zaldi Villa, Vice Chair ng mga komite sa Agriculture, Energy, Tourism at Trade and Industry. Si Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Deputy Majority Leader. Si Cagayan de Oro Representative Lordan Swan, Chairperson ng Committee on Public Information. Si Marikina Representative Miro Kimbo, Chairperson ng Committee on Ways and Means. Si Surigao del Norte Representative Francisco Matugas, Chairperson ng Committee on Land Use. At si Isabela Representative Joseph Tan, Vice Chair ng Committee on Appropriations at Flagship Program Projects. Usap-usapang may kinalaman ang umano'y paglipat ng mga kongresista sa PFP sa pag-usad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kailangan ng one-third vote ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na mambabatas upang maisulong ang impeachment sa Senado. Ayun. So, mayroon bang kinalaman sa impeachment? May kinalaman ba ito sa leadership ni, may problema sa leadership pa ni dating Speaker Martin Romualdez bilang Pangulo ng lakas CMD o kasalukuyang coalition at politika sa Kongreso under Speaker Faustino D. Ayun. Rego doon. Bago nag-recess Pati yung chairman ng committee o ng appropriation, Swansing ng Isabela. Isabela ng Nueva Ecija. Ibang galawan ito Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Sa galaw na ito ng ating mga sana nga ay para sa bayan. Pero okay lang, karapatan naman nila. Kaya lang, Partido Federal ng Pilipinas, ayun po yung political party ni Pangulong Marcos na nakarehistro sa COMELEC nung siya ay mag-file ng kandidacy at naging Pangulo noong 2022. Nag-file siya ng COC noong 2021. Di ba? Ibig sabihin, lumalakas, pinalalakas ng Partido Federal ng Pilipinas ng Pangulong Marcos yung kanyang partido kasi lumilipat yung iba. Iniiwan si Romualdez. Si Romualdez po ang haligi ng lakas CMD. Pero dahil si Romualdez po ngayon ay pangkaraniwang congressman na lang, hindi na speaker, baka nagkukulang na siya, kaya iniiwan. Di ba? Anong pagkakaiba niyan? Yung Martin Romualdez na first cousin ni Pangulong Marcos at yung alam niyo, malaking partido yung lakas CMD sa Kongreso, bakit iniiwan siya at napupunta? Maghihiwalay na ba yung magpinsan? Anong ibig sabihin nito? Nagtatanong lang tayo. So, meron hong bahagyang epekto yan sa galawang pampolitika sa Kongreso at posible sa darating na eleksyon sa 2028. Hindi lang dito sa impeachment. Kasi coalition ng politika, iba-ibang political party ang member dyan sa Kongreso. Yung sinasabing one-third vote para sa impeachment, ibang issue yan. Tingnan natin kung may kaugnayan. Pero ang mahalaga dito, sana itong kanilang pagsama sa partido ni Pangulong Marcos, tumulong sila at tulungan ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Palagay ko yun ang mission nila. Tulungan si Pangulong Marcos sa kanilang mga priority bill. Kasi ngayon, nabibitin po yung mga panukalang batas. Yung anti-political dynasty, hindi matapos-tapos sa Kongreso. Although yung mga proposed bill ni Congressman Marcos okay. Yung pagtanggal ng travel tax, di ba?
yung no work, no pay na kanyang mga panukala. Magaganda po yung mga panukalang batas ng presidential son, Congressman Sandro Marcos. At syempre, yan gustong suportahan ng Partido Federal ng administrasyon. Bakit iniiwan yung lakas kung totoo yan? Baka yung lakas hindi, wala ng lakas. Dahil hindi na speaker yung kanilang presidente. Ngayon ay under investigation pa at marami pang tanong sa kanya. Siya ba may kinalaman ba talaga o wala? Doon po sa graft and corruption na pinag-uusapan. Hindi pa naman talaga tapos o hindi pa talaga safe itong si Martin Romualdez. Okay? Dahil siya ay kasama sa mga pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na dapat imbestigahan at papanagutin din. Dahil kung anong ginawa ni Saldico, kung gaano kalakas ang loob ni Saldico nung siya ang chairman ng Committee on Operation na gawin yung sinasabing korupsyong ito, partihan sa mga perang nakakalulang pera, ay imposible daw hindi alam niya ng speaker ng panahon yun. Ay si Martin Romualdez yun eh. So, hindi pa talaga safe sa tingin at pananaw ng mamamayang Pilipino ang dating speaker. Tapos ngayon, tila iniiwan pa yung kanyang partido. Ayan Samantala, in comment reaction, malaya po kayo. Uy, sandali maiba naman tayo. Nag-press conference na po ang Pag-asa Department of Science and Technology. Maghanda daw po tayo, mga Pilipino. Paparating na anytime ang sobrang init o talagang summer, panahong mainit sa ating bansa. Kasi nagtataka tayo, patapos na itong buwan ng Marso, bakit may halong lamig at init? Usually yung nakaraang mga panahon, taon, February pa lang naramdaman mo ng init. Ngayon mainit ng araw pero may pagkakataong malamig ang dating. Ngayon mawawala na daw yung amihan na yan. Talagang mararamdaman natin ang init. At maging maingat daw po tayo. Mga senior citizen, mga bata, may mga sakit kung wala, kahit sino. Maging maingat po tayo. Paparating na po ang matinding init o summer dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Admission ito, nag-press conference pa nga, nagpahayag na, tapos na ang malalamig na panahon. Or bahagyang epekto ng amihan. Patungo na tayo sa talagang lehitimo na init ng panahon at araw dito sa ating bansa. Naku, iinit ng panahon, mainit din ang politika, mainit din ang bangayan na kung sino-sino dyan. Baka lalong uminit ito. Pero hindi, tayo po ay hindi magpapa-apekto sa init na yan. Yung ating init na natural, sa galit sa mga korap, galit sa mga abusado, galit sa mga walang ginagawa para panagutin ang mga korap, ating painitin yan. Yan ang tamang init. Kasi tayo ibiktima niyan. Yung init ng panahon, init na kung ano, huwag na yun. Yung init at galit ng tao dahil walang naipapakulong, yun ang dapat nating painitin kasi tayo ang pinagnakawan ng mga korap sa gobyerno noon at ngayon.